Welcome back sa ating channel. So ito, meron tayong gagawin ngayon na amplifier Xenon Pro. Bali, nabili ko lang ito mga bro sa kaibigan nating magbobote. So katatapos ko lang siyang lininisan. At ayan, may mga sabog na electrolytic capacitor. Tapos dito sa kabilang side, ayun oh. Ang lit naman na fuse nung nakalagay dyan. Siguro DIY ito ng may-ari. Grabe yung pinaggagawa dito. Tapos ayan, nung hindi na siguro naayos, pinutol na yung kanyang power cord at binenta na lang sa magbubote. So ito yung gagawin natin ngayon, Xenon Pro. Yung kanyang model number ay XA1240. So, gagawin natin to dahil may nag-order sa atin customer pang bahay daw. Tapos yung may ano daw, may Bluetooth. So walang Bluetooth ito. So kakargahan lang natin. So after nating mabaklas yung mga parts. So yung right channel, yun yung shorted. Yung ginamit dito, pansinin nyo yung transistor A1943 pero ang liit. Tapos dito yung pares niya C5200 pero ganon din kaliit. So shorted to mga bro. Yung sa left channel naman okay naman. Pero ano na lang to, papalitan ko na lang nung mas malaki na 5200 at saka 1943. Dahil marami naman tayong ano dyan, stock dyan. So ito, shorted yung kanyang collector emitter, pati yung base. Sa kabila naman, yung collector emitter lang yung shorted. Tapos yung mga nasunog dito na resistor, mga 100 ohms yan. Tapos yung capacitor na sumabog 47 by 50. Tapos may ano pa dyan, may transistor pa na sira 5401 at saka 5551. So ito yung lalagay natin. Malaki na yung itsura niya. Pero ano lang to mga bro, ordinary ito. So itong ordinary na parts, mas manipis to. At saka makikita nyo yung metal tab, puti siya. Yung original, ano yan, cap. So yung original ko nandito sa box. Siguro yung nag-DIY nito, yung iba kasi nanonood ng yung akala nila pag napanood nila sa YouTube, madali na lang gawin. Kaya ayun, mahirap talaga mag-DIY pag hindi mo talaga linya itong electronics. Imbis na magawa, mas lalala pa yung sira. So ito yung mga original ko na parts. Pero yung ano na lang lalagay natin, ordinary. Kasi okay lang naman yan eh. So ito, yung original natin. Papansin niyo yung kanyang metal tab. At saka mas makapal yan. Mas makapal yung body niya. Mas makapal. So, ayun ang ano natin. Bali, papalitan muna natin yung mga resistor dyan na nasunog. 100 ohms na 1 watt, 4. Saka yung dun sa capacitor, mas maganda maglagay kayo ng mas mataas yung voltage. Same value, 47 by 63 or 100, mas maganda. So, ayan, bali napalitan ko na yung mga parts. Nilagyan ko ng mas malaking 5200 at saka 1943.
Yung capacitor naman na 47 by 50, 47 by 63 volts yung andyan sa akin. Tapos yung apat na 100 ohms, 1 watt. So, pinalitan ko na din. Tapos yung ano dito, yung resistor sa input ng CD, hinang ko na dahil dyan ko na ikakabit yung ano, yung ilalagay kong Bluetooth module. So, ang kagandaan nito, may nakaabang na siyang supply dyan, no. Hindi na rin kasi gumagana yung kanyang SD reader dyan sa harap. Shorted yung supply kaya tinanggal ko yung supply ng 12 volts. So bali dyan ko lang ilalagay yung Bluetooth module natin. So ayan, testing natin. So bali wala pala akong pang testing na ibang cellphone kasi nang bibideo ko, kaya yung ano na lang yung check natin yung signal niya kung malinis ba, same ba kalinis yung input sa output. So bali yun na lang check natin. Wala tayong pang input na audio kaya hindi natin ma-testing yung sound. So bali ininputan ko to ng 1 kHz na sine wave. 1 kHz. So bali yung ginagamit ko lang dito ay yung mamurahin lang na function generator. Nalagyan ko lang ng supply. So ayan, yung frequency niya na naka-input ay 927 Hz. Ayan, kulang-kulang na 1 kHz siya. So yung yellow, yung channel 1 natin, nakakonect yan sa input natin. Ayan, sa input. So galing yan doon sa maliit na function generator natin. Tapos naka-connect naman, naka-hook naman doon yung kanyang speaker out. Bali naka-connect na din yung ating dummy load na 8 ohms, 1000 watts. So ano naman, buti wala nang ibang sira nito. Yung mga pinalitan lang natin nung nailagay na natin ay okay na. Mag-click agad yung kanyang relay. Tapos yung pag check natin doon sa signal niya, bali yan nasa channel 2 natin, yung violet. O, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe, pa-like na din ng ating video, pa-hit ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating upload video. So may mga repair pa ako dito na amplifier. So pag may time tayo ay gagawin din natin to ng video. So ayan, bali yung volume control nito ay hindi ano ba ang tawag ng volume control nito? Hindi siya smooth ipihit. Limutan ko na. Pero okay siya, malinis yung kanyang signal. Kung ano yung linis ng kanyang input. Pag na-amplify na, eh ganun pa rin siya kalinis dun sa kanyang output. Mas maganda may pang-testing sana tayo dito na audio. So wala din akong pang-input na CD. Kaya ayan na lang, yung signal na lang yung chine-check natin. Paglalagyan naman natin yan ng speaker, ano naman yan, maingay. May output yan na sound kaya nang maingay. So ayan, yung gagawin ko na lang dito lalagyan ko siya ng
ah, Bluetooth module. So bali left side yung inano natin. Check naman natin yung isang channel niya. So, ito yung kanyang right side. So bali itong right side yung nasira kanina. So ayan yung kanyang right side. So okay pa rin naman yan. Hindi naman wala namang distortion. So ayan, okay na. So bali kunin ko lang yung ilalagay natin dito na Bluetooth module. So ito yung lalagay natin. Mura lang to. So wala kasi ako yung may display. So ito na lang. Bali susuplayan ko lang yan ng 5 volts. May nakaabang naman na dyan sa wire na yan. And then yung kanyang output, papasok natin sa input ng CD. So ayun, kung nagustuhan nyo yung ating video, maraming salamat.